Kalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na dumating na si Hong sa kanyang tinitirahan. Naglakad agad ito papunta sa kanyang kwarto para magpahinga pero pagdaan nito sa harap ng kanyang master ay meron itong narinig. Sa loob nito, makikita natin na hindi masaya ang mga lalaki dahil wala daw sinabi sa kanila ang matandang iyon tungkol sa secret sword ng Sincere Sword Squad. Hindi daw nila inaasahang matitiis nito ang kanilang torture kaya kailangan na daw nilang maglinis doon bago pa may makikita sa kanila. Pero, bago pa nila ito magawa ay nakita na sila ni So Hong. Hindi ito makapaniwala nung nakita niya ang kanyang master na nasa lapag at mukhang wala ng buhay. Kaya, makikita natin na bigla na lang nag-iba ang kanyang itsura at tumingin ng masama sa mga taong nandoon. Naalala naman muna ni Hong ang kanyang nakaraan nung bata pa siya at makikita dito na tinatawag siya doon ng kanyang master. Tinanong sa kanya ng matanda kung iniisip pa rin ba nito ang kanyang mga magulang. Sinabi naman ng bata na sinusubukan niya ito pero kahit ano ang kanyang gawin ay wala daw talaga siyang maalala. Ngumiti na lang doon ang matanda at sinabi na hindi talaga niya ito maaalala dahil sobrang bata pa niya nung nangyari ang lahat ng iyon. Pinatayo na niya ito dahil aalis na sila at sinabi na sasabihin na lang daw nito sa kanya lahat ang mga nalalaman niya tungkol sa kanyang mga magulang. Habang naglalakad ay sinabi nito na kilalang-kilala daw ang kanyang tatay na si So Won at ang kanyang nanay na si Oh Hwa dahil sa galing nila sa espada at sa ganda ng kanilang itsura. At habang naglalakbay ay sinabi nito ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa dalawang yun. Kahit ano ang panahon ay patuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa makahanap sila ng sarili nilang matitirhan. Hindi naman pinabayaan ng matanda si Hong dahil makikita dito na kahit papaano ay tinuring na din niya ito na parang anak. Wala silang ibang ginawa kundi ang maglakbay at mag-training kahit na ano ang mangyari. At pag hindi naman sila nagsasanay ay inaaral nito ang secret sword. Habang nagbabasa ay pinaalala sa kanya ng matanda na hindi lang niya ito kailangang kabisaduhin dahil mas maganda daw pag na-apply niya ito sa kanyang swordsmanship. Pag nakumpleto na daw niya ang kanyang secret skills ay doon na daw nila ito itututok sa lahat ng kanilang mga kalaban. Naintindihan naman agad ito ng batang Hong kaya ginawa nito ang lahat ng sinasabi sa kanya ng kanyang master. Wala siyang pakialam kahit ano pa ang panahon dahil hindi ito nagiging hadlang para sa kanya. Mabilis nang lumipas ang ilang taon at unti-unti na nilang nakikita ang improvement kay So Hong. Habang nakikita ang masayang mukha ng matanda ay bumalik na sa kasalukuyan ang ating storya. Nagulat naman ang lahat ng nandoon dahil sa isang iglap lang ay napunta na si Hong sa harap ng matanda. Hindi nito alam ang kanyang iisipin kaya bigla na lang niyang binitawan ang kanyang espada at napaluhod sa harap nito. Napansin naman agad ito ng mga lalaking nakamaskara kaya mabilis nilang kinuha ang espada ni Hong sa lapag. Pagkatapos noon ay sinabi na nito sa kanyang mga kasama na ilabas na ang kanilang mga sana data dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin ng lalaki. Tinutok nila ito kay So Hong at nanghingi ng tawad dahil hindi naman daw nila ito gustong dumating doon. Nilapit na nila ang kanilang mga espada sa leeg ng lalaki at sinabi na kung ayaw niyang magaya sa kanyang master ay ibigay na nito sa kanila ang secret book. Kalmado naman itong sinabi sa kanila na wala na ito dahil pagkatapos niyang makumpleto ang isang skill ay sinisira niya ito agad. Hindi naman makapaniwala ang iba doon at sinabi na baliw ata ang lalaking iyon dahil paano naman daw kung makalimutan niya ito. Napansin naman agad ng isa doon na masyadong magan ang nakuha niyang espada ni Hong kaya tinignan niya agad ito kung bakit. Nung napansin niya na takip lang ito ay sinabi agad niya sa lahat ng kanyang kasama na mag-ingat. Pero, bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay nahiwa na ni So Hong ang lahat ng nandoon. Hindi tumingin sa kanya si Hong pero tinanong nito ang natitirang siraulo kung bakit nila ito ginawa. Matagal na daw silang magkakakilala at nagtutulungan kaya bakit daw nila pinatay ang kanyang master. Hindi ito sumagot dahil dahan-dahan niyang kinukuha ang kanyang espada pero bago pa niya ito maabot ay nahiwa na ni Hong ang kanyang binti. Dahil sa sobrang sakit ay wala na itong nagawa kundi ang mahulog sa lapag habang sumisigaw.
Pagkatapos noon ay sinabi bigla ni So-hong na bago pa atakihin ng Great Valor Clan ang kanilang squad ay kalaban na ito ng Heaven and Earth Society. Tumingin ito sa lalaki at pinaalala sa kanya na yun daw ang mga sinabi nila sa kanya dati. Dinagdag din nito na ayon sa kanila, pag napatay daw niya ang lahat ng kanilang sinasabi ay sasabihin nila kung sino talaga ang pumatay sa kanyang mga magulang. Tinanong ni Hong kung ano daw sa lahat ng kanyang mga sinabi ang totoo. Nung hindi ito sumagot ay tinanong pa nito kung totoo ba nakalaban niya ang monk na si Jiang Chung at ang lahat ng mga taong pinatay niya. Kalaban din daw ba talaga ng Great Valor Clan ang kanilang Heaven and Earth Society? Dahil alam ng lalaki na kailangan niyang sumagot ay bigla na lang itong natawa ng malakas. Sinabi nito sa kanyang sarili na mukhang hindi na daw siya pakakawalan ng lalaking iyon. Narinig naman ito ni Hong kaya lumapit ito sa lalaking sugatan at sinabi na papakawalan siya nito pag sinabi nito sa kanya ang totoo. Dahil hindi ito sumagot agad ay kinuha na ni So-hong ang kanyang espada at naghanda ng umataki. Pero, nanlaki ang mga mata nito nung sinabi sa kanya ng siraulo na hindi daw nagkaanak ang fifth leader ng Sincere Sword Squad na si So-won. Hindi makapaniwala ang lalaki nung sinabi sa kanya nito na hindi masasagot ng katotohanan ang kanyang mga tanong dahil hindi ito magkatugma. Kung hindi daw ito naniniwala sa kanya ay pwede siyang pumunta mismo sa lugar ng Sincere Sword Squad para hanapin ang katotohanan. Hindi nakapagsalita si Hong nung tinanong sa kanya ng lalaki na hindi daw ba siya nagtaka kung bakit hindi siya pinapayagan ng matandang iyon na pumunta sa Sincere Sword Squad. Hindi pa rin alam ni So-hong kung ano ang sasabihin at nakatayo lang ito doon habang nag-iisip. Kaya, sinabi na rin sa kanya ng siraulo na hindi talaga assassin ang matandang monk sa Temple of the Yellow Dragon. Ang totoo daw ay isa itong sikat na monk sa kanilang lugar na merong malawak at malakas na presensya sa mga tao dahil sa kanyang kabaitan. Ang rason daw kung bakit nila sinabi yun sa kanya ay para patayin niya ito nang walang makakaalam dahil malaki siyang sagabal sa kanilang grupo. Lahat daw ng hindi nila gustong tao na kailangan nilang ipapatay ay sinasabi nila sa kanya, ang brainwashed killer. Pagkatapos itong marinig lahat ni Hong ay bigla na lang niyang hinawakan ang kanyang espada kaya natakot na doon ang lalaki. Sa isang mabilis na hiwa, naputol nito ang kanyang paa para hindi na ito makatakas. Dahil hindi pa rin ito naniniwala sa kanyang mga sinabi ay seryoso nitong tinanong kung bakit nagsisinungaling pa rin ito sa kanya. Wala naman ang nagawa doon ang lalaking nakamaskara kaya sinabi na lang nito kay Hong na para malaman niya ang totoo ay tignan niya ito ng sarili niyang mga mata. Hindi naman daw kasi mababago ang katotohanan dahil lang hindi siya naniniwala dito. Lumapit na sa kanyang harap si So-hong at sinabi na pupunta naman talaga siya doon kahit hindi niya ito sabihin. Pero bago yun, tinanong na muna nito sa lalaki kung saan ang headquarters ng kanilang Heaven and Earth Society. Dahil loyal ito sa kanyang grupo ay sinabi nito kay Hong na hindi niya ito sasabihin sa kanya kaya patayin na lang daw niya ito. Alam naman nito na kaya niyang pagsalitain ang lalaki kaya inumpisahan na agad nito ang torture. Pagkatapos ng ilang oras ay makikita natin na nasa isang mahamog na lugar na ang ating storya. Nakikita sa kabilang dulo nito ang isang pintuan pero mapapansin dito na hindi nakatayo ang tulay na lalaki papaante doon. Habang nagbabantay ay napansin ng mga lalaki doon ang liwanag sa langit. Dahil dito ay sinabi agad ng isa sa kanyang kasama na itaas na agad ang tulay dahil nandoon na ang kanilang mga kasama. Unti-unting nawala ang hamog sa gitna ng tulay at nagulat ang mga bantay dahil hindi pamilyar sa kanila ang nakita nila sa kabilang dulo nito. Dumiretso na agad si So-hong sa loob nito at makikita natin na nahuhulog ang lahat ng tao na kanyang dinadaanan. Pinuntahan nito ang bawat sulok ng lugar na iyon dahil hinahanap nito ang kanilang leader. Sinabi sa kanya ng mga ito na nasa malaking kwarto sa taas ang kanilang boss kaya pagkatapos niyang patayin ang mga ito ay dumiretso na agad siya doon. Mukhang pagod na ang lalaki dahil dumiretso agad dito doon at hindi man lang nagpahinga pagkatapos sa nangyari nilang laban kanina ng ating bida. Sa kwarto naman ng leader, maririnig doon na sinabi na sa kanya ng kanyang mga kasama ang nangyayari sa labas. Nanlaki ang mga mata nito nung dinagdag pa ng nagsabi sa kanya noon na isang tao lang daw ang may gawa noon.
Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na din sa harap ng kanyang kwarto si So-hong. Nakita na din siya doon ng boss pero hindi naman ito masyadong nag-alala dahil sa dami nila sa loob. Nung nakita ng leader na tumigil ang lalaki sa pinto ay sinabi agad nito sa lahat ng nandoon na maghanda na. Napansin niya na humarap na sa kanyang pinto ang lalaki kaya inisip niya na mag-uumpisa na ang kanilang laban. Kaya, sinigaw agad nito sa lahat ng kanyang kasama na unahan na nila ang siraulong iyon. Hindi naman nila ito nagawa dahil makikita natin na bigla na lang silang nahiwa ng napakabilis. Sa isang iglap lang ay nasira na ang pinto ng boss at nahulog na din sa lapag ang lahat ng kanyang mga kasama doon. Inabot din pala sa ataking yun ng leader kaya dahan-dahan nang naglakad si Hong papunta sa kanya. Habang nakatingin naman sa kanya ang boss ay bigla nitong naalala ang sinabi sa kanya ng master ni So-hong. Katangahan daw ang ihalintulad sa ibang assassin ang batang iyon dahil isa daw itong monster. Masasabi daw niya na ito ang pinakamalakas na nilikha niya at proud ito sa nagawa niyang masterpiece. Dahil hindi nito alam kung ano ang nangyayari tinanong agad nito si Hong kung bakit siya nandoon. Kung tungkol daw ito sa nangyari kanina ay kasali daw sa kasunduan nila ng kanyang master na pag meron siyang hindi napatay na target ay kailangan na nilang putulin ang kanilang koneksyon sa kanila. At kung hindi daw siya naniniwala ay pwede niya itong itanong mismo sa matanda. Hindi naman nakapagsalita agad si So-hong dahil inisip nito na bakit naman yun sasabihin ng leader ng Heaven and Earth Society. Pagkatapos nitong mag-isip ay tinanong na nito sa boss kung paano naman niya ito itatanong kung pinatay na ito ng kanyang mga kasama. Kung nililito lang daw siya nito lalo ay itigil na daw niya ito dahil hindi naman yun gag-ana sa kanya. Maiinis lang daw siya lalo kung ipagpapatuloy lang niya ang pagsisinungaling sa kanya ng harap-harapan. Nagulat naman ang leader nung nakita nito sa mukha ng lalaki na hindi ito nagsisinungaling. Kaya, naisip agad nito kung ano ang posibleng nangyari sa kanyang master. Sinabi nito kay Hong na matagal na daw magkakilala ang kanyang pinapunta sa kanyang master para putulin na ang kanilang koneksyon sa isa't isa. Mukhang meron daw sigurong ginawang kakaiba ang matanda at dahil siya ang pumunta doon imbis na ang kanyang mga kasama ay ang ibig sabihin nito ay pinatay na niya ang mga iyon. Bigla na lang may pumasok sa kanyang utak at sinabi agad nito kay So-hong na buhay pa daw siguro ang kanyang master. Kung hindi daw siya naniniwala, pwede siyang bumalik sa kanilang bahay para tignan kung nandoon pa ba ang kanyang bangkay. Mukhang nahulog na naman daw siya sa trick ng matanda pagkatapos siya nitong lokohin ng paulit-ulit buong buhay niya. Pinaalala nito kay Hong na wag daw niyang isipin masyado kung sino siya dahil ang kailangan daw niyang alamin ay kung sino talaga ang kanyang master. Meron pa sana itong sasabihin sa lalaki pero hindi na nito kinaya ang lahat ng kanyang naririnig kaya inatake na nito ang leader. Pagkatapos noon ay dahan-dahan na itong naglakad pabalik sa kanila dahil pagod na rin talaga ito. Mabilis nang lumipas ang ilang oras at pagdating ng umaga ay nakabalik na rin siya doon sa wakas. Dumiretso agad ito sa kwarto ng matanda at makikita natin na nanlaki ang mga mata nito sa kanyang nakita. Wala na doon ang bangkay ng kanyang master, katawan ng kanyang mga pinatay, at ang lahat ng ebidensya na nandoon. Pagkakita doon ni So-hong ay bigla na lang lumalim ang paghinga nito at inisip kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari sa kanya kanina. Pagkatapos noon ay umikot na rin ang kanyang paningin kaya bigla na lang itong napaluhod sa lapag. Hindi na nito kinaya ang stress at sobrang pagod kaya makalipas lamang ang ilang sandali ay nahulog na ito sa lapag at nawalan ng malay. Pagkatapos noon ay lumipat naman na muna ang ating storya sa monk habang iniisip nito na iba daw talaga ata ang So-won na sinasabi ng kanyang kausap kagabi. Ang kilala kasi nitong So-won na galing sa Sincere Sword Squad ay hindi nagkaroon ng anak. Hindi rin naman pwede na magkaroon ito ng anak sa ibang babae dahil kilala ito sa pagiging mabait at matapat na asawa. Sa di kalayuan, makikita natin na binabantayan pa rin siya ng ating bida at sinabi na buti naman ay ligtas pa rin ito. Pagkatapos noon ay inisip niya na mali talaga ang kanyang ginawa dahil tinuluyan na daw sana niya ang assassin na gustong pumatay sa matanda para hindi na siya nag-aalala ng ganun. Dahil sigurado na ito na okay na ang monk ay bumalik na muna ito sa kanyang trabaho sa restaurant.
Nung sinigaw nito sa loob na nandoon na siya ay napatingin agad sa kanya ang magnanay. Bigla naman silang nagbulungan at sinabi na mukhang meron daw talagang nangyayari sa kanya na hindi maganda. Kaya, tinawag agad ng matanda si Gang at tinanong kung meron ba itong problema. Nung tinanong nito kung bakit naman niya yon na tanong ay sinabi nito sa kanya na hindi daw kasi maganda ang kanyang itsura. Mukha daw kasi siyang problemadong lalaki na hindi kumakain at natutulog. Parang bumalik daw ang kanyang itsura ng 1 taon nung unang beses pa lang niyang pumunta doon. Pagdating ng gabi ay bumalik na ang ating storya sa bahay nila So-hong at makikita natin na malakas nang bumubuhos ang ulan. Sa loob nito ay nakasandal na si Hong sa isang lalagyanan dahil medyo nanghihina pa rin ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Unti-unting pumasok dito ang 2 lalaki na basang-basa sa ulan. Sinabi naman agad sa kanila ni Hong na hindi yun bakanteng bahay kaya umalis na agad sila bago pa sila nito patayin. Hindi naman yun nagustuhan ng isa kaya tuturuan na sana nito ng leksyon ang lalaki pero pinigilan agad siya ng kanyang kasama. Tumingin ito ng diretso kay So-hong at kalmadong sinabi na galing sila ng White Horse Squad. Kahanga-hanga daw ang ginawa nitong pag-ubos sa buong Heaven and Earth Society pero dahil doon ay may mga hindi magandang nangyari. Iniimbestigahan daw kasi nila kung sino talaga ang nasa likod ng mga yun pero natigil ang lahat ng ito dahil wala nang natira sa kanila dahil sa kanya. Pero, hindi naman sila masyadong galit dahil doon kaya didiretsuhin na daw niya ito kung bakit sila nandoon. Gusto nila itong sumali ng White Horse Squad at pag ginawa niya daw yun ay ibibigay nila sa kanya ang kanyang gusto. Hindi naman na nag-isip pa si Hong dahil sinabi agad nito sa 2 na umalis na lang doon. Hindi naman nagalit sa kanya ang isa at sinabi na mukhang hindi daw yun ang tamang timing. Kaya, naglagay na lang ito ng pagkain sa kanyang harap at sinabi na para ito sa kanya. Babalik na lang daw sila doon pag nakakain na ito at pag meron na siyang energy para makapag-usap sila ng maayos. Pag-alis ng 2 ay bigla na lang lumabas sa utak ni So-hong ang itsura ng masaya niyang master. Kaya, galit na galit nitong tinanong kung sino ba talaga siya at ano ang kanyang plano. Mabilis naman nang lumipas ang oras at pagdating ng umaga ay bumalik na din doon ang 2. Nung napansin ng mga ito na hindi kinain ni Hong ang pagkain ay tinanong nito kung buhay pa ba siya. Bigla naman itong nagsalita at tinanong nito kung silang 2 ba ang nag-alis doon ng mga bangkay. Alam naman nito na itatanong niya yun sa kanila kaya kalmado nitong sinabi na hindi. Pero, alam daw nila kung sino ang gumawa noon. Pagkatapos noon ay tinanong na agad nito kung ano na ang kanyang sagot sa kanilang imbitasyon sa White Horse Squad. Sumagot naman agad sa kanila si Hong at sinabi na kilala daw nito ang kanilang squad. Ayon sa kanyang mga narinig ay sikat ang mga ito pero bandang huli ay isa lamang silang assassin squad. Kaya, tinanong nito kung ano naman ang mabibigay nila sa kanya pag sumali siya sa mga ito. Nanlaki naman ang mata ni So-hong nung sinabi sa kanya ng lalaki na kaya nilang malaman kung ano talaga ang totoong identity ng kanyang master. Kumalma naman agad si Hong para hindi nila mapansin na yun ang kanyang gusto at tinanong kung bakit naman niya gugustuhing malaman ang identity ng isang tao na patay na. Tinanong naman sa kanya nito kung sigurado ba talaga siya na patay na ang matandang yun at katawan ba talaga nito ang nakita niya doon. Bigla naman itong naalala ang sinabi sa kanya ng leader ng Heaven and Earth Society at sinabi na parehas daw sila ng sinabi sa kanya. Kaya, inisip nito na parang meron talaga silang alam tungkol sa kanyang master na hindi niya alam. Nagsalita na ulit ang lalaki sa harap at tinanong kung napansin ba niya na bigla na lang nagbago ang ugali ng matanda tungkol sa kanilang koneksyon sa society. Nung sinabi yun ng lalaki ay bigla naman itong naalala na totoo nga yun. Nung nakita nito na tama nga ang kanyang hinala ay sinabi nito kay Hong na nalaman kasi ng matandang iyon ang kanilang presensya. Iyon daw ang panahon nung nakita nila na konektado ang kanyang master sa nangyari sa Great Valor Clan. Magtatanong na sana sa kanila si So-hong pero pinigilan agad siya ng lalaki at sinabi na yun lang muna ang pwede nilang sabihin sa kanya sa ngayon. Kung gusto daw niya ng iba pang impormasyon ay pwede naman niya itong malaman pagkasali na siya sa White Horse Squad. Bago umalis,
Pinaalala nito sa lalaki na yun na daw ang huling beses na pupunta sila sa lugar na yun. Dahil doon ay wala nang nagawa si So-hong kaya sinabi na nito na pumapayag na siya sa kanilang gusto. Natuwa naman na doon ang dalawa kaya sinabi nito sa kanya na pagkatapos niyang magpahinga ay dumiretso na agad ito sa kanilang lugar. Pero, bigla naman itong napatigil dahil meron pala siyang kailangang ipaalala kay So-hong. Pagpupunta na daw siya sa kanilang headquarters ay iwasan daw niyang dumaan sa Yellow Dragon Mountain. Lagi daw kasing bumabalik doon ang beast na kanyang nakalaban kaya baka makasalubong niya ulit ito doon. Hindi naman daw nila minamaliit ang kanyang swordsmanship pero hindi daw talaga niya kaya ang lalaking iyon. Hindi kasi nila gusto na mamatay na lang bigla ang bago nilang miyembro dahil sa beast na yun. Hindi naman sumagot doon si So-hong kaya akala ng dalawa ay naintindihan na niya ito kaya umalis na rin sila. Pero, nung wala na sila doon ay bigla na lang niyang hinawakan ang kanyang espada at ngumiti. Pagkatapos noon ay dahan-dahan itong tumayo at sinabi na meron pa nga pala siyang unfinished business na hindi nagagawa. Lumipat naman bigla ang ating storya sa ating bida at makikita natin na galing ito sa isang bahay dahil kabibigay lang nito ng pagkain sa kanilang customer. Dahil medyo malayo yun sa kanilang restaurant ay mabilis na itong tumakbo pabalik para hindi siya gabihin. Pero, habang tumatakbo ay parang meron itong nakita sa kanyang harapan. Tinignan niya ito ng mabuti at bigla na lang nanlaki ang mga mata nito nung nakita niya na iyon ang kanyang nakalaban. Kaya, nung makalapit na siya ng konti ay bigla na lang itong tumalon ng mataas. Naghanda ito para umatake at sinabi kay So-hong na hindi na daw siya nito patatakasan sa pagkakataong yun.